Tinutugis ang sospek sa massacre. Para sa unang balita, Jay Sabale reporting. Labis ng dalamhati ng pamilya ni Marvin Reglos, ang San Beda Law student na namatay sa hazing. Hiling ng pamilya sana ay matukoy na rin daw ang iba pang miyembro ng fraternity na nasa likod ng karahasang kumitil sa buhay ni Marvin. Mula sa Burgos, Isabela, may live report si Maria Bulaklak Osente. Maria? Yes, Rhea, sa unang gabi nga ng burol ni Marvin Reglos dito sa kanilang bahay sa Burgos, Isabela, ay labis pa rin ang lungkot na nadarama ng buong pamilya. Dumayo pa nga mula sa mga kalapit na bayan ng ilang kamag-anak nito. Di daw kasi nila lubos maisip ng isang mabait at matalinong binata tulad ni Marvin ay mawawala sa mundo sa edad na 25 lamang. Sa unang gabi ng burol sa kanya, isang vigil ang isinagawa. Hiling ng pamilya ang hustisya para kay Marvin. Nang lumalim na nga ang gabi, nakapagpahinga na rin kahit kaunti ang ama ni Marvin na si Mang Lucito. Halos 4 na araw na nga kasi itong walang tulog dahil na rin sa pag-asikaso sa paglipat sa bangkay ni Marvin mula pa nung Lunes. Ang dalawang nakababatang kapatid ni Marvin na sina Lorvie at Myril Pauline, lubhang apektado pa rin sa nangyari. Ang kanilang ina na si Aling Mirna ang nagbantay sa lamay sa magdamag. Sa ngayon nakasampa na ang kasong murder in relation to hazing laban sa dalawang nahuling sospek, pero iginigit pa rin ng pamilya na sana'y matukoy na rin ang iba pang miyembro ng frat na nasa likod di umano ng hazing na siyang dahilan ng ikinamatay ni Marvin. Samantala, may 2 linggo pa ang hihintayin ng pamilya Reglos para naman sa paglabas ng resulta ng ginawang re-autopsy kay Marvin. Nagpapasalamat naman ang ama ni Marvin sa tulong na ibibigay daw ng frat sa investigasyon. Gayunman, kini-question pa rin niya ang tunay na hangarin ng fraternity. Tila may mali daw kasi sa pagpapalakad ng organisasyon. Salamat sa kanila kung ganun pa man dahil pinapakita nila na sila'y tumutulong sa paglinis sa mga marumi. Kung sa akin, sa tingin ko talaga marumi. Rhea, plano ngayon ng pamilya na ilibing si Marvin sa March 2 pero depende pa rin naman daw iyon kung makakarating kaagad ang mga kaanak nila galing sa Amerika. Yan munang latest mula dito sa Burgos, Isabela. Rhea? Maraming salamat, Maria Bulaklak Osente. Sumailalim sa pagtatanong ng Death Investigation Division ng NBI ang presidente ng Lambda Rho Beta, ang fraternity na sinalihan ni Marvin Reglos nang siya'y mamatay. Patuloy naman pinaghahanap ng mga otoridad ang 16 na iba pang suspect sa krimen. Narito ang report ni Chino Gaston. Humarap na sa National Bureau of Investigation ang Grand Rowan o presidente ng Lambda Rho Beta para sumailalim sa investigasyon kaugnay sa pagkamatay ng recruit nilang si Marvin Reglos. Pero hindi suspect ang turing kay Edward Escobar II, kaya malayang nakaalis matapos sumailalim sa pagtatanong ng Death Investigation Division. He is just being invited to shed light on the incident in order to aid and guide our investigators. Bagamat hindi nagsalita si Escobar sa media, mari namang kinundina ng tagapagsalita ng fraternity ang umano'y hazing. We have formed our own fact-finding committee and the fraternity assures everyone that we will be as vigilant as the family of Mr. Reglos in going after those who are responsible for his death and seeing them behind bars. Kabilang sa lilinawin ay ang naging papel ni Escobar sa nangyaring hazing. Ever na merong ganyang initiation na or what or something, ever dapat naman ang Sa ngayon ay nakunan na ng mugshot ang 2 naarestong suspect sa hazing. Nasampahan na rin sila ng kasong murder in relation to the anti-hazing law. Pero 16 na iba pa ang hinahanap sa ngayon. Tinutuntun na rin ang mga sasakyang nakalista sa logbook ng gwardiya ng Gillian's Resort kung saan umano naganap ang initiation noong linggo. Hawak na nila ang plate number ng mga ito at ang ilan nakapangalan sa ilang taong hinahanap na rin ngayon ng mga pulis. Ang palasyo, umaasang mareresolba agad ang kaso. We will enforce the law forcefully upon these perpetrators of hazing. This is unpardonable. You're hitting the youth here. These are supposed to be the hope of the nation. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Ang isyu ukol sa pagkamatay ng hazing victim na si Marvin Reglos, bubusisiin po natin sa Talakayan Wiigan mamaya. Makasama na si Atty. Ariel Radovan, Lambda Rho Beta spokesman, at ang mag-asawang Lucito at Mirna Reglos. Maaari po kayo makilahok sa aming talakayan. Mag-post lamang sa inyong mga opinyon at inyong tanong sa aming Facebook fanpage, facebook.com/unanghirit at sa pamamagitan din ng Twitter, twitter.com/unanghirit.
naipit ng kamay sa escalator ng isang supermarket sa Caloocan City, hindi na raw kailangan putulan ng kaliwang kamay ayon sa mga doktor. Ipinaliwanag naman ng pamunuan ng supermarket na kinailangan lang nilang kontrolin ang pagpasok ng emergency team, kaya bahagyang natagalan ang pag-rescue sa bata. Narito ang report ni Susan Enriquez. Nakabenda na matapos operahan ng kaliwang kamay ng 7 taong gulang na si Felix Aparejado matapos maipit sa escalator ng Pure Gold Supermarket sa Caloocan City. Naiyak na lang ang ina ni Felix na ikwento niya na natagalan daw bago na ialis sa pagkaipit ang kanyang anak. Nakita po ng hipa. Sabi ng bata, tita, tulungan mo ako. Sabi niya gano'n. Wala na po kasi ako doon eh. At ang hirap ng pudo kasi ilang oras bago nasagip po yung anak ko. Gusto pa nila mangyari. Putulin daw yung kamay. Pero tiniyak na raw ng mga doktor na hindi na kailangan putulin ang kamay ni Felix. Kung meron po kayo magagawang palaan, gawin niyo po. Huwag niyo pong putulin. Kwento ng tiyahin, iniwan lang niya saglit si Felix para magbanyo. Ayon daw sa kanyang anak na kasama ni Felix, natalisod si Felix habang bumababa ng escalator. Paliwanag naman ng pamunuan ng Pure Gold, bahagya lang daw natagalan ng rescue dahil kinailangan kontrolin ang pagpasok ng emergency team para mapadali ang pag-alis sa bata. Nagdesisyon po ang management ng Pure Gold na sirain na lang. Sirain po para mapabilis ang proseso ng pagbaklas at nang mailigtas po ang buhay ng bata. Hindi namin basta makuha kasi ipit na ipit siya eh. Yung handle noon, nakaganon na mismo eh. Pumasok mismo yung pinakakamay niya doon. Balik gumano siya, nag-clamp siya, nag-lock. Kaya hindi mo pwedeng basta hugutin. Kailangan tatanggalin mo yung sa mga... Tiniyak ng Pure Gold na sasagutin ang lahat ng gasto sa pagpapagamot ng bata. Hindi na rin muna pinagagamit ang escalator kung saan naipit si Felix. Yung lahat ng magagastos ng bata sa pag-hospital at para ma-restore siya sa kanyang healthy condition, lahat po yun ay sinasagot ni Pure Gold. Sinasagot din po ni Pure Gold ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Para sa unang balita, Susan Enriquez, reporting. Sa Malolos, Bulacan, sa kustudiya na ng Social Welfare Development Office ang isang menor de edad na nakapatay umano sa kapwa niya estudyante. Sinaksak daw ng suspect ang biktima sa loob mismo ng kanilang eskwelahan. Narito ang report ni GMA News Stringer Romel Ramos. Nabulatan ang isang klase sa Marcelo H. Bertilar National High School sa Malolos, Bulacan matapos magrambulan ng isang grupo ng 12-year high school students. 7228 building bidaw ng pangaralan na ganap ang rambulan. Patay ang 16 anyos na si Jericho Pelias matapos magtamo ng 2 saksak sa katawan mula sa suspect na 16 anyos din. Sugatan din na isa naman 17 anyos na kasama ng biktima. Ayon sa Malolos City Social Welfare Development Office, nagsimula raw ang gulo na may isumbong ang girl